Hi mga ka-Mars! Welcome back sa aking kusina. Dahil nag-craving ako ng dinuguan, so nag-off day kami kahapon. So ito na, binili ko na ang lahat ng mga ingredients na kailangan ko. So this is my own recipe and this is very spicy mga ka-Mars. So andito po una ang step natin gagawin. So ang blood po yan, naglagay po ako ng vinegar at saka ng oregano and konting water. So kailangan natin siyang salain talaga para magiging smooth po ang kanyang texture para mamaya. So, ito muna yung nire-ready ko. So, ayan, mga kamars, kailangan natin sasalain na mabuti. So, kasi nagsala po ako dito. So, does it means natanggal na po yung ating oregano. So, maglalagay tayo ulit ng oregano. Pero dry siya. Maglalagay tayo ng marami para wala po talagang lansa ang ating dugo ng baboy. So, ayan, naglagay tayo ng dry oregano. So, halu-haluin lang natin yan. And then, ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients na iba. So, of course, garlic and onion at ang aking maraming chili. So, gusto ko sobrang spicy para iwas umay. Ayan. So, ito po yung pork belly ko at saka yung pork na atay. Ang pork belly ko po ay binoil ko siya muna para matanggal yung mga lansa niya. Naglagay din po ako dito ng turmeric. Binoil ko siya tapos hinugasan ko ng mabuti para sobrang linis po siya at saka wala pong lansa. So nakita nyo naman ang aking pork belly, di ba? So let's back and let's start our cooking. So una, naglagay po ako ng peppercorn. So ito po yung paminta na buo at saka ang laurel. Ganito po ako magluluto pag nag-aadobo kasi gusto ko lalabas po talaga ang kanyang aroma. And then, next, naglagay po ako ng onion kasi kailangan onion muna bago ang garlic kasi ang garlic mabilis po siya masunog. So, dapat ang onion, maluluto muna siya para lumalabas talaga ang kanyang aroma. And then, next na natin ang ating garlic. So, ayan, saute and saute. And then, maglalagay na tayo ng ating maraming chili. So, sobrang spicy ito mga kamars. Pero dahil sa nilagyan ko siya ng vinegar, hindi na gaano siya. Pero sobrang sarap talaga niya. Tanggal umay ba? So, ayan. Naglagay na tayo ng ating pork belly. So, ayan. Isote natin siya. Tapos, hayaan mo natin siya lumabas konti yung kanyang oil. And then, mag-add tayo ng ibang ingredients. So, naglagay tayo ng black pepper. Ayan. Mas marami, mas masarap talaga mga kamars pag maglagay kayo ng black pepper. And then, kailangan nyo i-mix and i-mix. So, thank you pala sa mga nagnonood dito at dumating dito sa aking video na ito. So, don't forget to follow me, okay? And don't skip the ads. And naglagay na po ako ng ating vinegar. So, wag na wag nyong gagalawin pag naglalagay ko ng vinegar. So, ayan. Hayaan nyo siya kumulo muna and then naglagay na tayo ng another ingredients ang ating soy sauce. Siyempre, mag-aadobo tayo. Adobo muna natin siya para may lasa po talaga ang ating pork belly. So, ayan, isosaute natin. Sobrang yummy niya talaga ito mga kamars. So, ayan, isote muna natin. So, thank you so much mga kamars. Don't forget to follow me, like, comment, and share para makasahod naman tayo sa ating Facebook. Ayan, thank you so much. At tapusin nyo aking video. Ito po yung oyster sauce na dinagdag ko. Yan po ang secret recipe ko. So, hindi ako nagdadagdag. Pag nag-aadobo ako, manok man yan or baboy, hindi ako nagdadagdag ng sugar kasi gumagamit ako ng oyster sauce. So, naglagay tayo ng konting water lang. Ayan. Dahil na parang luto na siya at saka malambot na siya konti. So, ilalagay na natin ang ating another ingredients. At ito yung nagpapasarap sa dinuguan. Ang pork atay. So, paborito ko po talaga yan siya. And then, bali half cook lang talaga ang lulutuin ko nito. So, konting saute lang yan siya. And then, ilalagay natin ang ating pork na dugo. Para maging dinuguan. So, ayan. Kailangan natin haluin muna siya para wala talagang buong buo. And then, pagbuhos natin ito sa kalaha, kailangan dahan-dahan lang mga kamars. And then, kailangan natin siyang gagalawin talaga natin siya, imimik natin siya ng dahan-dahan para wala po talaga siyang buo at saka magiging krema talaga siya.
Sobrang sarap niya talaga mga kamars. Ganyan lang ako hanggang siya maglalapot talaga siya. So in the last part, doon na ako naglagay ng asin mga kamars. Kasi syempre may toyo na siya, 'di ba? May mix na siya lahat. So kung kulang man siya ng asin, dinadagdagan ko siya sa huli na talaga. Yung luto na talaga ang ating dinuguan. So ganito lang ako. So medium heat lang yan hanggang magiging krema po ang ating niluluto. So after mga 7 minutes, eto na mga kamars. Ayan. Tingnan nyo, sobrang creamy niya at sobrang yummy niya. Walang buo-buo na nakikita nyo, di ba? Sobrang yummy niya talaga. So ano pang gagawin natin? So tikman na. So titikman na natin ito. Sobrang yummy niya talaga mga kamars. Ang pinaka the best ko talaga dito kasi may atay siya ng baboy at saka hindi siya overcook talaga ang pagkalagay ko nito. So, ayan, tikman na natin. Sobrang yummy niya talaga. So, kung dumating kayo sa part ng bidyong ito, don't forget to follow me. Like, comment, and share. And thank you so much. And comment kung taga saan kayo para isa-shoutout ko kayo sa aking next video. So, ayan. Magsha-shoutout na tayo. Mag-i-start na tayo mag-shoutout. Thank you so much, mga kamars. Thank you!